God is able. From disability to possibility. Sa pinagpalang araw sa bawat isa, mga kaagapay natin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo sa mundo. God bless po sa inyo at welcome po sa programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at tayo din po ay bumabati sa mga nasa Facebook Live. Bukod po dyan, tayo rin po ay napapakinggan sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at maging sa ating partner television channel, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. Pwede nyo po kami ma-message ngayon sa Facebook at sa mga social media platforms ho natin. Mag-comment ho kayo. Iparating nyo po ang mga tanong ninyo, mga insights ninyo dahil napaka-makabuluhan ho at nawa makaka-inspire ang ating pag-uusapan ho at ang ating special guest na kausap tonight. At kung pwede rin po kayo mag-message sa amin sa smart number natin 0999-223-5675 maging sa ating Globe number 0916-296-6620. Pwede rin tumawag sa landline natin at 8654-3322, local 401. Ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang God is Able po ay nandito po para sa atin po mga kaagapay na may kapansanan. We call them persons affected by disability. Ang mga directly affected by all forms of disability, mga pamilya nila, nangangalaga sa kanila at communities nila. Sinasabi ho namin sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Nandito po ang pagmamahal ho ng Diyos at tayo po ay mayroong pag-asa kay Jesus at nandito po ang katawan ni Jesus Christ, the body of Christ na nagsasama-sama po like God is able para ho kayo ay paglingkuran. At nawa ho sa pamamagitan ng mga usapan, lalo po sa God is Able show ho natin ay may napupulot ho kayong dagdag kaalaman. Pero bukod ho dyan, nawa ho, lalo namin napaparating sa inyo ang pagmamahal ho at pag-asa mula sa Diyos. So binabati po namin kayo at nawa kayo po ay nasa maayos na lugar at maayos na lagay. Tayo po ay nasa huling kapat na po, the final quarter of the year. At naririnig-rinig na ho natin ang mga awiting pangpasko sa mga establishments, sa mga mall, kahit ho sa mga sasakyan, sa mga public transport ho natin. Pero hindi naman ho madadaan sa kanta lamang yan. Nawa ho, lalo ho natin nadadama sa atin hong relasyon sa Diyos, na Pasko araw-araw. At kahit mahirap po ang buhay, nararamdaman nawa natin po ang pagkalinga ho ng Diyos. At nawa ho, tayo mga churches of the Lord Jesus Christ ay maging instrumento tungo sa ganyang pagkalinga ni Lord. And so, if you'd like to partner with us sa God is Able at gawing Pasko ang araw-araw ho ng mga pamilyang apektado ng kapansanan, let's partner po. Send lamang kayo ng private message sa God is Able Facebook page. Ayun po, hindi na ho tayo magpapatumpik-tumpik pa. Napakaganda ng pag-uusapan natin tonight. We'll talk about po advocacy for persons affected by disability. Isa ho sa mga madalas marinig ho na term ngayon, advocacy, o yung mga bagay ho na sinusulong, pinaglalaban ho natin, na galing din sa mga prinsipyo at paniniwala ho natin. And to talk about this great calling and privilege to be involved in Christian advocacy work and ministry, meron po tayong isang matagal na hong kaibigan sa God is Able na ngayon pa lang po natin po makakapanayam. I cannot believe it po that it took so many years po. But God has appointed us this time in this circumstance para pag-usapan po ito. Siya po ay practitioner of development management and development communication, passionately serving various groups, LGUs, government agencies, non-government organizations, private corporations, mostly working for the marginalized sectors of our society, tulad po ng mga may kapansanan. He is one who advocates and effectively interweaves the use of transformational leadership, strategic management, and dialogue education approaches towards developing efficient, responsive, and dynamic organizations and programs for societal engagement, all for the glory of God. Let's welcome po, tawag po natin sa kanya kaboy at ang kanya pangalan po, Joseph Astrofel Ongkiko. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Welcome po sa God is Able. Magandang gabi, Paulo. At hindi naman ako nawawala sa God is Able. Nandyan lang ako. Whenever I am needed, when there is a call, and if I'm available, then I would be there.
May kanta nga You Got a Friend. Maganda na bawat organisasyon ay meron pong You Got a Friend. Isang tawag lang, alam mo, nandyan. At hindi lamang nandyan, meron pong mahalaga, meaningful na mayaambag ho sa samahan. Kuya Boyet, how are you doing po? I'm doing okay. Medyo tawag dito at this point, medyo nagpipick up na uli. Alam mo na, we're going back to normal. So dati, puro ganito tayo. Zoom or internet, But slowly, nagpipick up na uli yung aking, sabi natin, face-to-face mga engagements. I just was part of trainers training. I was the one who did a trainers training for DepEd, particularly for their national rollout ng tinatawag nating FEDA, Public Health and Education Data Analytics. Kasi nga, mag-face-to-face na, kailangan handa ang mga schools. So, we just finished that at magro-roll out sila anytime between now and December. Wow, napaka-exciting po ng inyong po mga engagements lately, Kaboy. At sa anong mga klase po mga endeavors or initiatives ko kayo most likely inclined to help or to serve nowadays? Or talaga bang si Lord na lang talaga nagbibigay ng leading sa inyo where to help? Both. At least makita mo naman dyan sa bio sketch ko. Talaga ang focus ko is organizational. I want to be strategic. I will not be there for individuals kasi hindi mo tayo pwedeng maging omnipresent. But I am also helping out individuals when there is that need. Pero ang strategic na direction natin is to help individuals, groups, like God is Able, yung CLAP, yung Coalition of Leprosy Advocates. Tapos ngayon may tinutulungan ako sa Mindoro, mga indigenous peoples. I'm part of the Peace Builders community na ang advocacy naman is to help particularly yung mga, ngayon iba na ang sitwasyon sa Mindanao medyo pahupa na yung giyera, Pero andun pa rin yung tinatawag nating economic naman ang concern kasi yun naman ang simula ng giyera Kailangan tulungan natin yung mga lumad, yung mga kapatid nating Moro. So, gano'n ang pinaka-binibigyan kong direction. And I'm still I'm winding up my role with PhilRads, hopefully, through PhilRads makapacitate natin ang mga churches towards societal engagement. And I was part of PhilRads for many years noong panahon ng 4Ps, ang Pantawid Pamilya. At yung mga churches naman na minomobilize natin to journey with sabihin natin the poorest of the poor, yung mga target clients or partners ng DSWD. So ganun, puro organic ang approach natin. And just quick curiosity lang, Kaboy, at when organizations, even Christian groups come to you for organizational development and help, anong usually klaseng mga pangangailangan ng kanilang nilalapit sa iyo o mga klaseng advice, payo o training ang hinihingi nila from you? Ngayon kasi dahil mas nakikilala ako sa field ng sabi natin community transformation or community development. So, tsaka yung transformational leadership. So, yan ang dalawang sabi natin mas inilalapit sa akin. Some corporations naman, kasi nga sa track record ko sa mga companies na private, I do a lot of team building. Team building. I just did recently last May a team building for a BPO, mga 100 plus participants for a whole day. So doon umiikot more of team building, yung ganito, transformational leadership, and then sabi natin transformational development or community transformation, ganon. Pero I think what sets me apart or what I would like to believe as my niching is that when I am being contracted, I always especially tell them, I'm not here just to give an input na gusto nyo. Kung yun ang gusto nyo, edi kumuha na kayo ng iba, iparot nyo na lang. Ako, I start with telling them na I want to have to start with a framework. Yung framework ang importante kasi ito yung dahilan kung bakit ito ang ituturo ko, ba't ito ang kailangan natin matutunan. And at ang framework natin basically is the kingdom of God, Genesis 1-3. Doon tayo magsisimula kasi yun naman lahat, bakit tayo may malasakit sa lahat ng tao? Dahil ikaw, ako, at ang mga tagapakinig natin was created in the image of God. May imprint tayo ng Diyos at may value tayo.
Hindi yung mga kapansanan hindi kalahati ang image niyan. Hindi kalahati or 1/4, no? No, lahat tayo are full bearers of the image of God, and we have no right to undervalue anyone. So, yun, pag saan mo hugutin yun? Hindi mo sasabihin mahalaga lang, no? Hugutin mo na ang halaga niya is the value that God has given. Pag ganun na, ibang usapan na yan. Kaya framework ang lagi kong binibigay, no? Whether it be community transformation, kasi ang calling natin, siguro Paolo, no? Ngayon ang mga Christian na doon tayo, ang calling natin is to spread the gospel. 'Di ba? Yung Matthew ang primary calling natin nasa Genesis no? Anong unang sinabi nung kinreate tayo? Sabi doon, fill the earth and subdue it. Take care. No, doon pa lang Kaya hindi natin iiwan ng lupa, no? Maraming Kristiyano, mga panlangit Basta ako tinanggap ko si Kristo, pupunta na ako sa langit, no? Naku po, pagka ganyan ang framework natin, bakit si Jesus sa prayer niya, ang langit ang bumaba? Hindi naman, ang biblical premises, tayo ang bababa ang Diyos, babalik ang Diyos, ang langit, bababa, no? So, hindi lang dapat panlangit tayo. We should be an instrument of becoming or being the answer to Jesus' prayer. So, framework. Importante yung framework natin, that doon tayo magsisimula. Alala ko yung framework parang through your statement kanina, yung thy kingdom come here on earth as it is in heaven, yung Lord's Prayer, parang framework pala, no? Na yung pinapanalangin natin, yung pala ang larawan, no? Vision, but also yung framework para matupad ang kingdom of God. You bring up something very important na kailangan siguro ma-disabuse sa Christian mindset, po. Nasabi mo po, minsan napaka-angat sa lupa ng ating pananaw sa buhay Kristiyano. Nag-aantay na lang tayo mapunta sa langit. At akala natin yun ang parang katapusan at fulfillment ng buhay Kristiyano. But sinasabi mo, Kaboyet, maybe you'd like to elaborate, na it's about bringing heaven to earth. Ano kaya ang ibig sabihin nun o itsura nun para sa ating Christians at para sa mga inaabot natin po na marginalized? Yes, tama yan, tama. What does it mean to bring the kingdom of God on earth? Or what does it mean for His will to be done? No? Dagdagan pa natin yung pangatlo. What does it mean for heaven to come down on earth? Lahat yan, complete reversal of what we currently have right now. The one reigning right now is self, or certain cultures, or certain, sabi natin, certain dimension, economic. Yan ang mga nagre-reign. Ibig sabihin, sila ang nasusunod. Sabi ng Panginoon, thy kingdom come. Ibig sabihin, the presence of the king should come. Dapat siya ang magro-rule. At yun na nga, ang characteristic niyan will be characteristic of equity, no? Lahat may kapakinabang, justice, yan, righteousness, and abundance, no? Safety. Di ba? Kaya yung mga moralita natin, kahit yung mga, sabi natin, kaya nga, galing yung God is able Hindi, God is able. Hindi siya God is able na sinabi mo lang, go kayo. Basta may batas na kami dyan, may ganito, may wheelchair ka na, okay ka na. Para bang, hello? So that's one thing, no? You provide them the means. Pero tayo, no. God is able. Yung picture ng God is able, kung titignan mo, ang Diyos, the letter G, is behind the wheelchair. Di ba? Ang hindi nakikita na iba, it is God who actually guides, push, and empowers. No? So it is not a person na siya lang mag-isa na nag-aano na wheelchair. That there is God behind. At yun ang tayo yun. Tayo, kasi tayo we are now the flesh, we are the voice, we are the legs, the feet of God while on earth. So ang kingdom bababa through us. Kailangan ipakita natin yung allegiance natin sa kaharian ng Diyos. At kumikilos tayo ayon sa nais ng hari. Di ba? 'Yon ang para maging sagot tayo sa thy kingdom come. Yeah. Bawat isa sa atin ay magkaroon ng commitment, yung allegiance at
way of life or calling para sa kingdom life natin. Very powerful concepts but also wonderful things to really impart, Kaboy. At siguro sa may kapansanan at kahit sino man tao man po na nilalapitan nating mga Kristiyano, syempre kadalasan nga po ang naituturo sa atin at nabibigang diin ay yung klase hong pagbabago na pag binahagi mo ang gospel, yung spiritual na pamumuhay niya ay ma-restore sa kaayusan, sa tamang relasyon sa Diyos. And sometimes po we tend to stop at that or minsan kontento na tayo sa ganung pagbabago. So sa taong may kapansanan, ano po bang klaseng pagbabago? Anong klase po bang transformation? Anong klase bang heaven on earth ang nais natin para sa kanila? Kasi minsan nga po, in our attempt to proclaim the gospel, nadibigyan din po at minsan nagiging terminal ho sa spiritual understanding or spiritual dimension of transformation ng mga usapin. Again, framework tayo. Ibig sabihin, we are all created in the image of God. So which means, among other things, we have the dignity being created in the image of God. And so yung dignity is primary to every person. Kaya nga sa development work, nagpapaalam ka sa mga maralita, nagpapaalam ka sa community. Kung ayaw nila, ibig sabihin yun, huwag mong pipilitin. Huwag mong pipilitin, ayaw niya eh. Ang role mo ngayon is just to journey with the person. Siguro build significant relationships. And hopefully, pag nakilala ka na at may relasyon na, baka magsalita niyan. Sige, tulungan mo ako. The point I'm trying to say is, we start by following the model of Jesus. We incarnate. We become flesh. We don't start with programs. We don't start distributing wheelchair for the sake of, kailangan mo yan ha. Ibibigyan mo na wheelchair, yung bahay niya, 2x2. Kasi kayo pa yung wheelchair mo niya eh. No? Minarginalize mo na ngayon yung mga kasama niya para lang magmasabi na may wheelchair siya. No? So, what I'm trying to say is, the first and foremost, and this is not just sa mga maralita, sa mga PWD, but for everyone, is to understand that that person is created in the image of God. He has a voice. And the first thing I need to do is to listen. Not to talk, but to journey in silence to until perhaps I can feel what he feels up to a certain point. I can see what he sees. No, kaya nga tayo sa God is Able, ang isang tinuturo natin, pag may kausap ka, may kapansanan, yumuko ka. Lalo na kung nasa wheelchair siya. Yumuko ka. No? Ang sakit kaya sa leeg yun, itry mo yun. Meron kami exercise noon sa God is Able, nagpalitan kami, nag-simulate kami. No? I tell you, yung umupo ako sa wheelchair, tapos yung kausap ko nakatayo, ang sakit sa leeg. No? Ang sakit sa leeg. So the first understanding is to calm down. No? To incarnate, bumaba ka, listen. Siguro what you can do is ask questions. Ask questions, pero not ask questions para lang mag-interject ka. No. Ask questions, honest questions to really understand the person and not to disagree. No? The worst case scenario nga di ba nga sabihin natin yung tao niyan ayaw. O ano sabi ng Panginoon? Yung taong niyan kaaway mo pa. O ano sabi ng Diyos? Love your enemy. O what does it mean now to love your enemy? No. Wala tayong dahilan eh. We cannot force the gospel. You force the gospel to someone, that is imperialism na rin yan. Yan ang ginawa sa atin ng history ng 'di ba? Ng Spain. Pasalamat pa tayo na Christianize daw yung ating bansa. Pero the gospel was forced. The cross was carried through swords and what have you. And magpasalamat pa tayo sa kanya dahil na Christianize tayo. I think yun ang mali. We humbly move and seek to be in a relationship to understand the person. Model talaga si Jesus. Just as the Father has sent me, so I send you. He has all the power in this world. And He can do. Yung mga may sakit, pwede nga niyang pagamutin na lang eh. Diba? Kaso tinatanong pa niya, blind Bartimaeus. Tinanong pa niya, what do you want me to do for you? Lahat ng pinagaling niya at inenkwentro niya, kinausap, tinanong at nanggaling sa bibig nila bago siya nagkaroon ng pagkilos. Yun ay dignity. Yun ay respect. Yun ay basic human right. And I think, sadly, sometimes we Christians are so eager and so sincere
in our desire to share the gospel that we are actually sincerely wrong. Wow. So, mga nakikinig po natin, I hope you are picking up notes and having realizations po. I think, alam naman siguro natin, tinuturo sa atin, love your neighbor, love your enemies. Pero parang tama ka Kuya Boyet, it comes to a point na pag nakita ka na ng tao may kapansanan, taong maralita, taong nasa preso, kaaway mo sa politika, for example, parang may pumipigil sa atin to, sabi mo nga, make that effort to listen and journey with them. At is it because we are living in such a time na masyado tayo nagmamadali? Is it because ang tendency natin maging output-oriented? Ano ba yung naghihinder sa atin magpakumbaba at mag-take time para makipamuhay at mag-journey with people, tungo pa rin naman syempre sa gospel experience nila? Thank you for that question. Ako talaga, sa aking pag-iikot, it is not for the lack of trying to help. No, I think ito framework pa rin. Babalik talaga tayo sa framework. No, what does it mean to be a disciple of Christ? And we have reduced discipleship into a jargon na dapat na-attend mo ito, dapat alam mo ito, dapat nasasabi mo ito, dapat kasali ka sa programang ito, no? And so we are eager and we are so fast to be involved in so many things not church-related, ang tawag ko doon, churchanity, that we failed to really become Jesus for others. We preoccupy our people with so many programs, with so many ways to shape them to become like Christ. But we failed to release them to the world. No? Simply telling you, discipleship or Christ-likeness can only be achieved. Ito sabi sa Bible, by dying to self. The first agenda is selflessness. Bakit ayaw mong makisalamuha? Bakit magpe-pray ka ng the Lord's Prayer na give me this day, give us this day our daily bread? Punong-puno yung refrigerator mo, tapos may kumatok sa'yo. Hindi ka ba makapagbigay? No? Kasi natatakot ka na, yung mga kumakatok, di we even bother to ask their names o basta magbigay na lang tayo. No? So talagang, when we start to ask and build relationship, it will entail so much from us. Kaya mas madali magbigay na lang . Tsaka yung program, tingnan mo yung mga churches natin. Gustong-gusto natin outreach, di ba? Involved tayo sa outreach, lalo na yung pupunta ka ng Mindoro, pupunta ka ng Calapan, malayo. Kasi pagkatapos mo pumunta ron, nakisalamuha ka, after 1 week or 2 weeks, uwi ka na. Pero yung kapitbahay mo, sige nga, punta mo yung kapitbahay mo. Tanungin mo yung kapitbahay mo anong kailangan niya. I tell you, once you build significant relationship with your poor neighbor, huwag ka na lumayo kung nasaan ang church mo. Once you start building that relationship, mamayang gabi may kakatok sa'yo. Ate, kuya, may sakit si Junior. Ate, kuya, may pagkain po ba kayo? It is so, are you ready to be vulnerable? To be interrupted, no? To have your agenda interrupted, no? So gusto natin outreach, gusto natin mag-mission, yung malalayo. Kasi hindi na di-disrupt yung ating primary self-centeredness. So yeah, I'm saying this because minsan mo lang ako ma-interview sabihin ko yun. Yeah. Magandang mga considerations yan. Pagbabalanse lang ba when we think of missions, when we think of discipleship, na minsan we look so far or sometimes we focus on mga parameters at mga outputs natin. Pero minsan nga pala, we just have to keep things simple. And if we just want to be faithful, when the Lord's template is so beautifully faithful na you start lang sa simpleng mga tao, mga nangangailangan tao, the least of these sa paligid natin. You bring up something very important, Kaboyet, sa advocacy work. We have to be vulnerable. If you will be involved in this kind of advocacy work for the marginalized, for people with disability, kailangan maging vulnerable ka yourself. And I think doon nagkakatalo. Because being vulnerable means talaga ihuhubad mo yung posisyon mo, narating mo sa buhay. It also means na bubuksan mo mga kahinaan mo, knowing na hindi mo kaya tugunan lahat ng problema ng taong kausap mo, but you still try nonetheless. And the trying itself is difficult. Beside mo, mawawalan ka ng oras, salapi, connections, hiya, lahat na whatnot. So anong payo mo, Kaboyet, for
followers of Christ like us na hinuhubaran by making us vulnerable, hinuhubaran tayo of our pride, our self-worth, our self-righteousness. So just take up our cross and do the mandate of the Lord. Paano natin matatawid yun? Babalikan natin sinabi ni Jesus, as the Father has sent me, so I send you. Vulnerability is not an option. No, ayan, gusto ko sabihin, it is not an option. Pwede ba ako maging lantad? Pwede ba akong masaktan? Handa ba ako? No. I'm sorry to say, because Jesus was our model and is our model of vulnerability. When He decided to become human being for our sake, doon nagsimula ang vulnerability niya. Sipin mo yun, powerful. Kailan siya nagsimula? Sabi ko nga, I don't know if you have my book, pero yung sa book ko na untitled Conversation with Gabriel, sabi ni Gabriel doon sa kanya, kasi nagulat siya sa plano ng Diyos na hindi angel ang ipadadala daw ay ang kanyang anak. At tapos nung sabi niya, okay. So yun, tapos sabi ng tatay niya, yung father, padadala ko nga siya bilang sanggol eh. Gulat na gulat si Gabriel. Bakit kami mga angel pag pinapadala mo kami, puro kami adult na? Bakit si Jesus sanggol? Ibig sabihin talaga powerless. Oo, kasi nga vulnerability is not an option. So the secret, kita mo na yung beginning ni Jesus hanggang sa patapos, lalo na sa Gethsemane, andun yung vulnerability niya. Sinabi niya talaga, Father, ayoko na nito, di ba? Ayoko na nito. Let this cup pass over me. Pero ano yung secret? Yung tinatanong mo, sabi niya, not my will, but your will be done. The secret to personal vulnerability is to be in a community who will not disown you, a community who will not judge you, a community who will not abandon you. Yun ang secret. Kaya si Jesus willingly opened himself, no? Biro mo kung iba't siguro yan, sasabihin natin, ako naman, kung ibang tatay sabi, ano ka ba naman, pinanganak ka na, ang dami na, konti na lang yan, tiisin mo na yan. Ano ba? Di ba siguro ganyan na sabihin ng iba. But no, wala kang nadinig. Sa cross, ano pa sinabi ni Jesus? Why hast thou forsaken me? Talagang being vulnerable is being human. And Jesus was very human on the cross and in Gethsemane. He allowed us to have a glimpse of his agony, no? So, ulitin ko, vulnerability is not an option. And the secret, and what you're asking, the secret is to have a community. Ito yung sinasabi ni President Erap noon. Ano yung sabi ni President Erap? Famous siya for that line, walang iwanan. No, kasi iniwan siya eh. Nung siya nakulong na, iniwan na siya ng kalala naman natin. No? Pero siya, walang iwanan. Hindi niya binanggit, hindi niya sinabi. So, are we ready? Kaya nga, ano yung bottom line doon? Tignan natin yun na, love covers a multitude of sin. Ang sinasabi rito, hindi lang ito sa mga taong nagkakasala. Kundi ito yung mga kaibigan natin, mga pastor na napakatuwid at suddenly nagkasala. O ano dapat gawin natin? I-cover natin siya. Kung nagkasala pa siya ng maraming beses, basta hindi lalabas sa 490. Yung 491, ano na yan, pwede na natin itakwil yan. Ano? Pero pag 490, hindi pa pwede. Kasi sabi, forgive 70 times 7. O, yun, 490 yun. So, wala eh. Wala tayong lusot. Bawat tayo, Paulo, magka-community tayo. Siguro hindi, because we belong to the same God is able. When you hear something about me, ay, ganyan talaga yan eh. No? Doon na lang sisimula. Pagpipiestahan ni Marites. No? Kaya nagtatribe lang si Marites kasi walang community. The community is the first to say, you know, I don't care what you're saying. He is my brother. He is, kahit na may katotohanan yung sinabi, yayakapin ko siya. Jesus sought Peter kahit yung ginawa ni Pedro. And I believe Jesus will seek Judas. Would have seek Judas. Kaya lang, masyado na despair na siya. No? So, walang iwanan. Let's be vulnerable. If you have that community, nako, that is the best thing. And by the way, I'll hammer this in. Yung community is not just an option. It is at the heart of our image. Ulitin kayo na, Paulo, you and I are created by a triune God. So ang image ng Diyos hindi lang nasa atin bilang individual, but it manifests in our being a community. Kasi the one who created us is a communal God. Kaya nga sinasabi natin God is love. O kung nag-iisa lang ang Diyos, sige nga,
Paano niya yayakapin ang sarili niya? No. Love is a flow. And it only flows in the context of community. Yan ang aking sagot sa tanong mo. Maraming salamat sa tanong na yan. Dalawang nais ko lamang i-rehammer ulit kasi baka yung pa ako makunat, kailangan i-rehammer ulit. Number 1, yung secret po ay community. Kailangan po natin maging community kung tayo po ay matututo maging vulnerable at talagang discipleship is community. Hindi ito programa, hindi ito strategiya, ito ay community. At yung pangalawa siguro kailangan ko bigang diin mga kaagapay at please feel free to comment down yung mga realizations ninyo. Tingin ko lamang Kaboyet, yung statement mo na walang iwanan, which is barot kay Presidente Erap po, at karaniwang statement na ng mga Pilipino yan, wag tayo mag-iwanan. Something na magre-resonate sa mga may kapansanan kasi sila feeling nila iniwan sila. Starts with the family. Actually, hindi na family, start with the self. Self-image, self-worth kagad ang feeling nila na abandon. Siyempre, yung tingin nila, inabandon sila ng Diyos, ng pamilya nila. Makes me think, Pastor, if we will bravely reach out to them and make meaningful change, disciple them as we want sa buhay nila, we have to reflect as the church if we are really a community ourselves. Na may sinasabi mong walang iwanan spirit. Kasi if we look at our churches, alagang room for improvement naman talaga lahat tayo. Minsan, even for the most trivial of slights, ay mga si ganyan, si Kaboyet, si Paolo ganyan, ay si Pastor ganyan, si Kaboyet may nagawang ganito. Nawawala yung fraternity, nawawala yung community in a sense. And so, ganun ka-fragile ang ating bonds of fellowship sa church. So, hirap pala nito pa, Kuya Boyet, kasi sometimes tayo, nandun kagad tayo sa let's reach out to the disabled, pero we should also take time to reflect. Are we reflecting Christ, not just individually, but as community? Exactly. Alam mo, I'll give you an example. Ito nabanggit ko noon when I was actively partaking in one of the gatherings. Ang isa sa advocacy natin, for example, ay yung mga ipapatupad yung mga batas related sa PWD, yung inclination, yung tinatawag na ramp, all these things para may access ang ating mga persons with disability. And that's good. I advocate for that. So hopefully, gawin talaga natin yung pag may nakita tayong ginagawang building, lalo na kung ito ay isang commercial building, hanapan natin, no? Hindi lang para makalegally complied sila. Minsan may nakita akong rampa kahit na walang hindi ka disabled, di ka makakakyat Para bang forma akala mo pader na nag-side lang, para bang just for compliance sake. And I was telling this at church, the churches that you have right now, pag-uusapan pa yan, may kwento, halimbawa lang, yung mga board of trustees, kasi hindi nag-comply yung mga churches. Maraming churches, walang ramp. So, ano gagawin natin? Gagastos ba sila? At malaki yan, ha? Kung gagastos ka, mahina dyan ng 50 to 100,000 just to make, depende sa ramp. And I was telling them, una-una, yung allocation ng budget is a statement. Kasi where our money is, where our treasure is, there our heart will also be, So, it's a statement. We can comply. Pero sabi ko sa kanila, I would rather have 2 or 3 people who will stand up by the gate or by the entrance of the church, who will carry the sick and bring him up to the church. That to me is access. And that to me is more important. Rather than have a ramp, nakapasok na yung PWD, nasa loob na ng church, walang pumapansin. Naku po. No? Binigyan mo na access, at sa bagay, relasyon naman niya sa Diyos, may access siya. Kung relasyon lang sa Diyos, hindi na siya pumasok ng church. Kaya pumasok ng church yan, gusto makipag-relate, makabuild ng significant relationship. So mas gusto ko yung may naghihintay na 2-3 mama na malakas ang katawan at bubuhatin ka kasama ang iyong wheelchair. So hindi lang po ramp ang mahalaga. And I think we are missing so much about practical helps at if we are just focusing on the law and the intent of the law. Yun. Bawat batas may tinatawag na spirit of the law. So, kailangan maunawaan, ma-imbibe natin, ma-practice natin spirit of the law, and that is talagang abutin. Compare at sabi naman Kaboyet, where your money is, your heart is also. Nasa salita naman ng Diyos yan. At kung wala mang money, baka sabihin naman kasi Kaboyet, wala namang money to begin with. I like what you said. Yun din ang sinasabi ko sa mga pastor po na pwedeng, baka naman may usher dyan na able-bodied na pwede naman magbuhat. Yes.
I think may training naman in such a way na hindi naman makaka-injure yung kanilang pagbubuhat. But more than that, tama ka, Boyet, culture din to ng church. Umpisa pa lang yung access kasi yung pagpasok niya sa church, okay, nakasitting well na siya, pero baka mamaya yung pangungusap ng usher sa kanya, yung mga sermon illustration ni pastor, at yung programa ng Sunday School, baka hindi naman responsive sa kanya. So wala rin, sayang din yung ating pagbubuhat sa kanya. So malaki yan talagang culture shift ito. And this can be sometimes overwhelming, Kaboy. Sa aming mga limitadong paglilibot sa mga probinsya sa Luzon and the metro as well, isa sa mga tanong sa amin talaga is resources and equipping para sa ganitong klaseng ministry. How does a church, regardless of size and capacity, how does a church start having talaga this kind of culture change? Kasi this might involve a lot of training, a lot of rethinking, even a lot of investment. Saan kaya sila pwede magsimula? Ano yung kanilang parang, sabi mo kanina, imbes na magparampa ka, magpabuhat ka sa usher. Ano yung kanong culmination moment nila? Okay. Ang advocacy natin, sinasabi kasi discipleship means selflessness, no? There's a dying to self. So, dapat, anumang organisasyon, sabihin natin sa pamilya na lang, let's say nagkaroon ka ng anak na may disability, di ba? Suddenly, ang buong pamilya, doon na umiikot eh. Mag-a-adjust na, may rampa na, may pati yung table, kasi mag-a-adjust. Kasi ganun eh, the one who is most vulnerable, the one who needs more caring, lahat tayo dapat iikot. So, balikan natin ang church. Ang church dapat dumating sa punto na kailangan i-assess nila saan pumupunta ang resources nila. And I tell you, marami magugulat saan pumupunta. Kasi kung talagang tutulong ka sa marginalized, hindi lang ito yung mga mahihirap, kasama dito yung mga the persons with disability. Kasama din dyan yung, sabi natin, yung mga hindi pinapansin sa society. Sila yung ilalagay dyan. Kaya pagka nandyan ka, kailangan gumawa ka ng pagkilos talaga. I-set aside mo. No? I-set aside mo ang pagkilos upang sila ay matulungan. Gagawa ka talaga ng pagbabago sa struktura, sa physical makeup ng church. At kung intentional ka pa dyan, lalo na kung meron tayong PWD na physically lang hirap pero ay mentally, no? Kabawa, katulad ni Mabini. Kita mo si Mabini, alam mo, sabi ko, ang ganda-ganda ng inclusion ng KKK. Pwedeng iniwan na lang nila sa Mabini, pero hindi, binubuhat pa nila. Bakit? Kasi most valuable person si Mabini, no? Despite his physical disability. So, ang sa akin, wag natin husgahan yung tao at ilimit yung kanyang participation. Lagyan natin ng puwang. Sa elders, mag-decide ang elders, lalo na if you have a good population ng PWD, imbitahin nyo. Imbitahin nyo talaga, kunin nyo sila. Get them involved. At wag nyo lang sila ilagay na, okay, dahil disabled ka, ikaw ang in charge sa ministry to the disabled. Fantastic. Para lang token. Minsan naglalagay tayo mga tinatawag natin token slots. No? And ang reality nyon, nami-miss out natin yung grace ni God. Tandaan natin, ano sabi ni God? My grace is made more strong. My power is sufficient when in your weakness. And who are the most weak in the community? The persons with disability. Weakness in terms of physical. So, isipin mo na lang, kung ang church mo, itinatap mo yung mga weak sa community, then you're actually giving a chance for God's power to manifest through them. Paragang paradigm shift yan eh. Tayo, sino gusto natin mga maging elder? Yung mga businessman, yung mga graduate ng kung saan-saan university, yung may mga pera, yung mga may power. Wala tayong pinagkaiba sa earthly structures. No? Reversal ang kingdom. Dapat may reversal sa church pa lang, may reversal na. So malaking challenge yun. And saan magsisimula yun? Sa pastor. Malaki ang role ng pastor to really teach and to model. Ang mahirap diyan kasi may mga certain denominations tayo in churches na wala ring power ang pastor. Pag sinabi ng pastor yan, baka bukas wala na siyang trabaho. No? Pag may kilala akong pastor, sabi siya, nag-go through ng training namin sa transformational development. Nakita niya ang calling niya talaga ay ang Diyos. Hindi ito livelihood, hindi ito calling ng church. And you know what? A matter of months, nag-resign sa pagiging pastor sa church niyon. Tumira sa community at doon nakasumpong ng second wind
At doon siya, kasi sabi niya, tinawag ako ng Diyos para mag-minister. At syempre, yung mga maralita ang binigyan ng dano. Mahirap ito. I tell you, lahat ng umaattend ng mga courses na sinasabi ko sa iyo, ang mga nahihirapan ay ang mga galing sa mainline denominations. I'm not trying to point them out. I'm just letting you know, mas hirap sila. And those churches na may independence at sabi natin wala silang gaanong affiliation or whatever, lalo yung mga individuals, mas nakakasumpong sila ng second wind. Yan ang term ko dyan, second wind. Mas nagkakaroon ng direksyon yung kanilang ginagawa at nare-realize nila, oh, hindi pala kami korporasyon, body of Christ. Kaya dapat kung ano yung ginagawa ng ulo o sinasabi ng ulo, yun na ang aming ginagawa. So it has to manifest in our structure, in our budget, in our leadership, and etc. And I'm sorry to say, this cannot happen overnight. Kailangan gradual yan. No, gradual yan. But I have seen several groups, no, ayokong tawagin churches, groups, kasi I'm also into house church, na mas may freedom sila to give space for God's design so that the Spirit of God can manifest. No? Namat ka, Boy. At sa mga kaagapay natin, the reason why ganyan po makapagsalita si Kuya Boy. At sa atin, may nais po siyang diinan sa ating konsepto. Siguro, ang tanong ko lamang sa atin ay, how would our churches be if Jesus were truly head of the church? Yun na lang po siguro. If truly kung si Jesus, hindi si senior pastor or hindi lamang certain elders or hindi lamang certain influential persons, if the Son of God, the Messiah were truly the head of the church and His ministry were really implemented, and ano kaya mga pagbabago ang kailangan natin gawin now na, urgently, with all our power, with all our strength? Ang gusto ko rin sinabi ni Kaboyet, what a wonderful take dun sa sinasabi pong yung power ni Lord is perfected in weakness. Or when I am weak, I am strong. Naalala ko tuloy si David nung siya'y nasa mga kuweba-kuweba at dinala sa kanya ni Lord, yung mga tao talagang broken. Itong future king, tinraining ni Lord, talaga makasama at makatrabaho, yung mga taong broken, at isolated at rejected. So, there is really a power available and grace available when we identify ourselves with the broken and the weak. And, there's a lot of talk about ministry after pandemic, about the new normal. Siguro, pag nag-orientation ako, Kaboy, especially nung pandemic at ngayon, after pandemic, quote-unquote, kasi endemic na raw, I tell them, siguro isang sagot sa prayer ninyo, ano nga bang itsura ng new normal ministry? Balik tayo sa mga may kapansanan, balik tayo sa mga mahihirap. Diba? Lahat naman ng churches want to be faithful. The pandemic, the upheaval, and the disruption is an opportunity for us to rediscover faithfulness and power as well, as you would say. And I think there is power and there is a portion of grace available if we are faithful to the mandate na talaga hong i-disciple, abutin natin yung mga broken at may pangangailangan, matinding pangangailangan sa paligid natin. So, though mga kagapay, you might be hearing strong words from me or Pastor Boy at Pastor Boy tuloy Kaboy today. But we also do understand na si Jesus Christ also spoke in strong words, even in strong deeds. Because minsan may mga pagkakataon na sayang kung mami-miss out natin yung pagtuturo. And I think this transition moment from the pandemic is a moment ng pagtuturo for the church. Wag na natin gawing secondary or afterthought ang ministry sa may kapansanan. Gawin natin kayang primary ministry. Because I think that's what the Lord Jesus would also do if He started the church all over again. So true. So true. Yes. Kaboyet, siguro, bilis ang panahon po. Napaka-rich ng usapan natin. Pagdating sa ministry na may kapansanan, isa pa sa mga pinag-iisipan din natin sa God is Able as we reflect upon ministry, magte-10 years na ang God is Able. Siyempre, nakilala tayo sa ating mga assistive devices. Awa ng Diyos, we are blessed to bless others with itong seed of the gospel, itong seed of God's love. Pero marami rin kaming natututunan. That's why we really have to broaden the reach of ministry. Hindi na pala to kaya ng God is Able o kahit ang church mag-isa. We really had to reach out to community partners. Naging parang community-based ang approach natin. Kasi napakadami palang pangangailangan na may kapansanan, Kaboyet. At minsan sabi mo, may kakatok sa pintuan. Ganun din sa church. May kakatok sa pintuan ng church. May mga kailangan ng panggatas, pang-aral, trabaho. So ano kaya tamang tugon natin dito? Siyempre, we keep bandaling. Let's do it together. Let's do it as community. Ano kaya magandang klaseng coming together ng community dito? Kasi ang dami talagang pangangailangan ng may kapansanan at can be overwhelming at times. Right now, I am the consultant and advisor
of CLAP, CLAP, no? CLAP stands for Coalition of Leprosy Advocates of the Philippines. CLAP is it was started way back in 2014 or 2013, and I was also the one who facilitated, just like I facilitated God is Able in its beginning, no? CLAP has about 19 organizations, no, all over the Philippines. 9 of which are sanitaria based, no, kasi we have several sanitarium all over the Philippines. 9 are sanitaria based, may iba naman hospital based, etc. Ano ang common drive nila why they gathered? Well, by the way, ang members ng bawat organization ay nadi-divide sa dalawa. Yung tinatawag na person with leprosy, PWL, tsaka person affected by leprosy or PAL. Pag sinabing person with leprosy, it does not mean na hindi na siya magaling kasi nagagamot na po ang leprosy, no? So magaling siya. So nagkasakit siya. Ang problema sa atin dahil may mark pag ikaw ay leper, may mark yan, kamay mo either ganyan, sa mukha mo, yung paa mo, ganyan. So at dahil diyan may stigma. Kaya malayo ka pa lang yung nasa Bible natin nakikita mo fino-force sila magsuot ng bell, no? Para habang naglalakad, nagme-make sila ng noise so yung community pwedeng lumayo kasi nga sa totoo lang dito medyo ang Bible, ang Bible narrative natin nakakatulong sa nakadagdag sa stigma. Sabi natin, nakadagdag sa stigma. Pero si Jesus sinawakan niya eh. Kaya ako naniniwala doon pag na talagang kita natin Jesus is on top of everything. The point I'm trying to say is yung person with leprosy, lalo yung mga kasama sa yun ay mga magagaling na. Tapos yung PAL, persons affected by leprosy, are the family members. Kasi kung ang may leprosy, yung may PWL ay yung tatay, guess what? Wala siyang trabaho, yung pamilya niya magugutom. So economically affected sila. So ang members ng CLAP are combined groups, no? At tinutulungan namin sila. At ang maganda dyan, sila din ang nagiging advocates namin sa usapin ng leprosy. Kasi nagagamot na nga siya eh. Meron nga kami mga may persons with leprosy na walang gaanong, hindi mo mahalata. Kasi nga, sa early part pa lang ng pagkasakit, na-detect na. Lumalala lang naman yan nagkakaroon ng effect. So sila umiikot, tumutulong sa Cebu, sa Cotabato. Yung isa naming example ngayon, kasi nagkaroon kami ng funding from Japan, na yung funding namin, inilagay muna namin sa isang organization, member, sa Cotabato. Ang tawag sa kanila, Unlad Buhay ba yun? Parang Unlad Buhay na cooperative. And they are now doing virgin coconut oil. No? So nagpo-produce na sila, BIFAD, may grant pa yan. Wow. So, ang sa akin, and advocacy ko to talaga sa matagal na, at kasama sa ginagawa ko, kailangan matuto tayo mag-organisa. I-organisa natin ang mga cooperatives. Siguro cooperative is the legal organization. Pero you can start with an informal, no? The church, siguro initially can come up with a committee, no? At yung committee niyan, kailangan talaga committed yung mga tao dyan. At sila mismo dapat may selflessness. Let the Lord work in their lives and to think of strategies how to become flesh to these people. Kasi sila ang major advocate unang-una is to give voice, no? Kasi yung mga may kapansanan, hindi naman magsasalita yan talaga no? Hindi lang po yung mga pipe ang hindi nagsasalita. Yung may mga kapansanan, hindi talaga magsasabi yan ang talagang genuine na pangailangan nila. That's why we need advocates who will speak in behalf, no? So yun, i-organisa natin yan. Tapos ito mga persons with sabi natin itong mga persons with differently abled, sila din kailangan isama natin. We are not making programs for them. We are organizing programs with them. Dapat kasali sila. No, kasali sila. Hindi sila naghihintay lang ng biyaya. No, dapat kasali sila. At dapat kasali din yung family. No, lalo na kung bata pa yan, minor or as much as possible tumulong tayo na tumutulong din yung pamilya. I'll give you one example. Nakakatuwa na model ito. 'Di ba nabanggit ko nasa 4Ps. Would you believe na isa sa mga parent leader, outstanding parent leader sa buong Pilipinas, humarap yan kay President Pinoy, no, si Nenita.
naging part siya ng training ko, umattend dyan. At naging interviewee ko din siya sa Istoryahang Banyuhay. Why am I sharing this? Despite having a child who is a disabled, a person affected by disability, she even had that time to be part of organizing the poor in her community. No, at tumutulong sa mga anak ng iba, hindi lang umiikot ang buhay niya sa kanyang anak. Nung nagkaroon ng pandemic, nagtayo pa siya ng community pantry kahit wala siyang resource, no? So ito yung isang example. Kailangan, katulad sabi ko sa iyo, sikreto ng vulnerability, community. Ano ang dapat nating gawin? Dapat lahat ng tao in community. By the way, I will say this again. O hindi ko pa yata nabanggit sa iyo. I'm sorry, I don't believe in personal spirituality. No? Yung mga tayo, sinasabi natin, basta ako tinanggap ko si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. No. There's no such thing as personal spirituality. Spirituality has always been communal because the source of the Spirit is a communal God. Kaya you cannot be a spiritual person na nando ka sa bundok at wala kang nire-relate. That to me is impossibility. The measure and the expression and the vehicle for spirituality is to be in community. Why? Because our triune God is a community. Kaya ang sikreto, create communities, organization, no? Na andun ang spirit of selflessness, andun ang spirit of empowering others, of loving others. That is the secret to the strategy and even to vulnerability. Yeah. Ayun, balik talaga sa community, Sekreto sa vulnerability, community. Makipamuhay ka in community, sekreto sa pag-organisa, at sa strategiya para mag-epektibo ang ating magpag-abot sa may kapansanan, let us be community. Sabi nga ni Kaboy, nung niligtas ka ng Panginoon, hindi ka naman niligtas para mag-isa ka. Niligtas ka ng Panginoon para maging kabahagi ka, mabuhay ka dito at nawa ay maging instrumento ka ng Panginoon tungo rin po sa kaligtasan, pagbabagong buhay ng ibang nakapaligid sa atin. At may particular talagang pagtingin ng Diyos sa mga may hirap, sa mga may pangangailangan, sa mga may kapansanan. Hindi natin madedenay na may particular siyang pagtingin sa kanila. At sabi nga naman ni Kaboy, huwag tayong mag-alala, hindi tayo shortchange dito. May power at grace available if we just own this. Final quick question na lang, Kaboy, that this has been a very meaningful, and I pray for those listening, perhaps life and ministry changing, at least perspective changing conversation. If someone is listening to this and he'd like to or she'd like to follow your footsteps. I know na napakaraming twists and turns ng buhay mo, Kaboy, into becoming a Christian advocate. Although I believe the term is one and the same. To be a Christian is to be an advocate of the kingdom. If they want to take it, they're in churches right now. Maybe some of them are just new in the faith or have been long time in the faith and serving the Lord. And they want to take particular interest dito sa particular favor ng Diyos sa mga marginalized and to become advocates like yourself. Where do they start? Ano ang parang mga words of encouragement mo sa kanila? Well, if you want to, first build a significant relationship with someone who is, sabihin natin, marginalized. No? Alam mo ba nung pandemic, isa sa mga difficulty ko, syempre, nandito ko na lang sa sala, ito yung aking office, sala to yung ginawa ko ng office. Pero, syempre, gusto mo rin lumabas. And I would come down sa garden namin. Yung bahay namin kasi, yung fence, yun yung yung hanggang waist lang yung fence na semento. Tapos the rest are grills. So kita-kita mo yung mga tao sa labas. Kitang-kita ka rin nila. And guess what? Lahat naman nakakita sa'yo, humingi ng tulong. And one of the things na I really appreciate was that there was this guy, pangalan niya si Don Don. Siya ay naka-wheelchair. Nagtitinda siya ng kung ano-ano, pero mas madalas yung mga basahan, alam mo yon, yung pinapamigay sa jeep, yan ang tinitinda niya. Kaya punong-puno ako niyan dahil kasi, kuya, bili ka na, ganyan. Nakita ko talaga, sabi ko, wow. So, nagkukwentuhan kami, at nakikita ko talaga, sira-sira na yung kanyang wheelchair. No, sira-sira talaga yung wheelchair. At gumawa ako na sabi ko, sige, manalangin ka lang. Yan, nasabi ko sa kanya. At the long and short, of course, na-connect ko siya sa God is Able, and I was able to get a wheelchair at naibigay ko na sa kanya. At it took a while, bago magawa yon. What I'm trying to say is this. This is for everyone. This is not just for someone who feels he has to.
if there is someone, God will not hold you accountable for a person who is not within your periphery. No? Yun yung malayo. Pero nakakalungkot lang yan kung meron ka palang kapitbahay, siguro 10 houses down, na merong may disability. No? And hindi mo man lang nakilala. Hindi mo man lang alam. So, if you are sincere, pag scouting ka, tumingin ka kaliwa, tumingin ka kanan. No? Sabi ko nga doon sa awit na ginawa ko ating tawirin, no? Sa kaliwa at sa kanan. Tingnan mo. Talaga. Kasi God will not hold you accountable to someone far. You will be accountable to someone close and nearby you. So doon ka magsimula. Then build significant relationship. How do you do that? Well, baka hindi naman siya economically challenged, no? Kasi nasa subdivision ka. Okay, hindi siya economically challenged. At least matuwa ka, walang concern sa bulsa mo. Pero baka deprive siya ng mga genuine relationship. Kamustahin mo? Punta mo, kapag kilala ka, no? So, it's only when you are willing to ask. Again, sabi ko nga, give them a voice. Yun ang una. Give them a voice kasi they're not heard. And then before you know it, before going there, ask the Lord, Lord, I want you to manifest. So please help me see what I cannot see by myself. Let me act on things that I cannot act on by myself. So ganun, build significant relationship, that's etc. And before you know it, wag kang mag-focus na gusto mong dalhin sa church. Nako, wag tayo kasi nagmamadali tayo, dalhin agad sa church. No, be the church to Him. Remember, the minimum is 2 or 3. If you can be the church to Him, then that to me is more not just practical, no? Mas nafi-feel niya kaysa naman dali mo sa church tapos wala pala kumakausap sa kanya. Naku po. So yun ang aking masabi. Build significant relationship. The minimum is 1. Look for it. Andyan yan. Because I tell you, if you are sincere in looking for that person, before you know it, makikita mo siya. At gagamitin ka ng Diyos. Nawa talagang tumago sa puso. Be the church. Pero sa pamamagitan ng usapin na to, nawa, lalo na pagyaman yung pakahulugan, pag-unawa natin ng what does it mean to be church. Sarap pala ma-save, Kuya Boyet, kasi na-realize mo na sinisave ka ni Lord. Exciting, It's really exciting. Hindi lang yung save na yung common sense, pero to save us to live a life that follow Jesus because hindi na pala para sa iyo to Ito ay talagang isang global enterprise, talagang pang forever na talagang panawagan. And that's a kind of calling na sarap talagang to die for. Kaya nga siguro, gano'n lang sinabi ni Jesus, carry your cross, but deny yourself, carry your cross, and follow me. Kasi this is the greatest kind of life, greatest enterprise we can be given. So salamat, Kuya Boyet, for sharing that. Quick second or two, Kuya Boyet, if there are churches, organizations listening to this, how can they reach out to you? Where do they find you? Well, you can look for me sa Facebook. Ando lang naman ako Wag po kayo matakot. Yes, I am helping different groups and medyo mataas ang presyo ko. Pero mataas din ang Diyos nyo. Malay nyo, bayad na pala ng Diyos yan. Pupunta ako sa Mangyan, from the start when I decided to be a freelance way back in 2006, it is God who said, ako bahala sa'yo. And He has been taking care of me and my family. So it's not about finances. As long as it is aligned with what God wanted me to do. I have turned down some offers from different groups who can actually pay me more than what I'm receiving. So just connect. Wala akong sa totoo lang, wala akong schedule, Paul. Ngayon nagugulat talaga ako. Sunod-sunod ng mapupuno na. No? At I am not afraid na if I'm not doing anything, di magtanim. Andiyan na, magtatanim ako ng aking hydroponics. No? Yeah. So my God is my boss and He will take care of me and He will allow me to move on to wherever He wants me. He will provide. Amen. And He will provide also for anyone. Salamat ka, Boyet. Nice to converse with you. Looking forward to see you soon. Maraming salamat mga kagapay sa pakikinig. At muli, itong programang God is Able, napaka-special, napakaganda ng ating usapin. Nawa na pagpala ho tayo. At ako po ay si Brother Paulo Sanchez. Hanggang sa susunod ho nating episode. Nawa ho pagpalain tayo ng Diyos. At nawa maging pagpapala tayo sa iba. Indeed, from disability to possibility, earn possibilities. God bless you po and we love you. God is able, from disability to possibility.